Love Stories. Barangay Love Stories. Tiwala ang isa sa mahahalagang pundasyon ng isang relasyon. Pero paano nga ba kung sa sobrang tiwala mo ay ito pa pala ang dahilan ng ikasasama mo? Tiwala ang sinasabing dahilan para magtagal ang isang relasyon. Pero paano kung ito rin ang magiging dahilan ng maagang pagkasira nyo? Ikaw, kabarangay, kaya mo pa bang magtiwala ulit kahit may negatibo na itong hatid sa'yo? Dear Mama Mia, ako nga pala si Joe, 45 years old at isang proud lesbian. May nakarelasyon ako for more than 10 years na itago na lang natin sa pangalang Rufa. Mas matanda si Rufa sa akin ng 5 taon at nakilala ko siya sa isang GC noon ng mga tomboy. Nagkaigihan kaming dalawa hanggang sa nagsama na kaming pareho. Nasa 20s pa kami ni Rufa nung maging kami, Mama Mia. Mahirap ang aminin na kahit may katagalan na mula nang mangyari ang kwento ko na ito, hanggang ngayon ay pinag-aaralan ko pa ring umusad at magpatawad. May kaya si Rufa. Kaya naman naambunan na rin ako nito ng mga napagtrabahuan niya, Mama Mia. Marami siyang sinubukang mga negosyo. Yung iba ay nalugi habang ang iba naman ay nagpatuloy na umarangkada. Napakasipag ni Rufa kaya talagang para sa kanya ang lahat ng hawak niya noon, Mama Mia. Dahil doon ay na-inspire ako na gayahin ang pag-asenso niya. Nagsabi siya sa akin na pwede niya akong tulungang magnegosyo na nakapangalan na sa akin. Natuwa ako at sinabi ko sa kanya ang mga gusto kong gawing negosyo at nakinig naman siya, Mama Mia. Nasa sasakyan pa kami noon at galing lang sa pagsasara ng bigasan niya. Napaka-traffic ng gabing yun kaya naman ginamit namin ang oras ng pagbababad ng sasakyan namin sa kalsada para mapag-usapan ang mga naisip kong negosyo. Alam mo, pwede namang ikaw na yung humawak dun sa isang butik ko. Total, hindi ko naman naaasikasong magpunta dun lagi. Alam mo namang tinututukan ko ang deliveries ng mga daing na bangus habang paputok pa lang yung kita ko dun eh. Wala naman ako alam sa mga damit-damit eh. Pwede mo namang aralin. Maliit lang naman yon at may mga tauhan na ako ron na pwede kang alalayan. Pwede kitang ibilin. Kahit na. Alangan sa akin na mag-asikaso ng butik eh. Ano bang alam ko sa mga damit at mga accessories? Masyadong kikay yan. Hindi kaya ng kamay ko yung ganyan. Siyempre, aalalayan kita. Ano ka ba? Hindi nga kasi ako talaga komportable sa linya na yan. Masyadong pambabae. Alam ko na. Yung parlor ko sa Pasig. Gusto mo ba yon? Hindi ka na masistress doon masyado. Pambabae pa rin eh. Unisex salon yun ano. Ikaw talaga? Ayaw mo lang eh. Ayaw nga. Sorry na. Uy, so anong gusto mo? Gusto ko sana yung may alam naman ako para hindi na ako nangangapa sa simula. Tulad ng? Naisip ko kasi, hindi ko alam kung magugustuhan mo to ha. Sabihin mo lang. Gusto ko sanang wag dito sa Metro Manila magbukas ng negosyo ko eh. Uy, mahihirapan tayo niyan. Dito sa Manila, gamay ko na ang lahat ng proseso mula sa lokasyon hanggang sa permit. Kung sa ibang lugar, hindi ko matatansya yan. Hindi tayo mahihirapan kasi ako mismo pamilyar dun sa lugar. Marami akong alam dun kaya hindi ka mai-stress sa mga proseso niyan. Saan ba yan? Sa probinsya namin, sa Aurora. Teka, ang layo naman ata. Sigurado ka ba dyan? Oo. Tsaka di ba taga dun ako?
Ay, oo nga pala, no? Doon ka pala tumira ng kabataan mo? Umalis lang naman ako doon nung namatay yung magulang ko eh. Tsaka inaya pa ako magtrabaho ng pinsan ko rito sa Metro Manila. At hindi ka na bumalik pa? Hindi na eh. Iniwan ko na sa kapatid kong bunso yung bahay namin, si Andy. May kapatid ka? Ay, di ko ba nakwento sa'yo? For more than 10 years na magkasama tayo? Hindi. Huwag ka na magtampo dyan. Alam mo namang hindi ako pala kwento sa buhay ko, di ba? Pero kapatid mo yun, pamilya mo. May mga nakukwento naman akong ibang detalye sa buhay ko, di ba? Hindi nga lang masyadong naibibigay lahat. Alam ko namang ganyan ka. Akala ko sanay na ako pero hindi pa pala. Ito naman, nagtampo ka agad. Sorry na. May magagawa pa ba ako? O sige, kung talagang buo na ang loob mo na magtayo ng negosyo sa Aurora, ituloy natin. Bakit tunog masama pa rin ang loob mo? Hindi naman agad-agad matatanggal yun. Basta ituloy na lang natin ang usapan pagka-uwi ng bahay. Sorry na ulit. Huwag ka na magalit. Okay lang. Mama Mia, hindi talaga ako mahilig magkwento sa buhay ko noon. At itong si Rufa, napagod na lang na magtanong sa akin. Naintindihan ko naman kung nainis siya dahil may mga pabigla-bigla akong impormasyon tungkol sa pamilya ko. Mahigit 10 taon nga naman kami, Mama Mia. Mabuti na lang at napatawad niya ako kaagad nung nakauwi kami. Napag-usapan na rin namin bago kami matulog yung mga plano ko. Balak ko noon na bumili ng lupa dahil mura nga raw sa Aurora. Naisip kong gawing negosyo ang mga buko dahil marami ron at sigurado na hindi ako mahihirapang inegosyo naman yon sa iba't ibang lugar, lalo na sa Metro Manila. Napapayag ko naman kaagad si Rufa. Bukod sa mga buko, balak ko ring bumili ng mga lupang sakahan ng palay. Naisip ko since may bigasan naman noon si Rufa, mas maganda kung sa akin na lang ito kumuha ng iaangkat niyang mga bigas. Mama Mia, nang matapos namin ang aming mga plano ay nagtungo na kami sa Aurora. Naligaw pa nga kami dahil hindi na ako pamilyar pa sa lugar. Dahil marami nang nakatayo na mga bahay at negosyo sa area namin. Nang makarating kami sa bahay ay nagulat na lang ang kapatid ko at niyakap ako. Hindi niya inasahan na buhay pa ako. Hindi ko naman masisisi ang kapatid ko, Mama Mia, dahil kumbaga ginosting ko na siya nung umalis ako noon sa amin. Naging awkward ang simula ng pag-uusap namin. Pero nalusutan naman namin ang stage na yon. Naging komportable na ulit kami sa isa't isa, maliban na lang sa pagitan ni Rufa at Andy. Nalaman ko lang yun nung nag-aayos na kami ng mahihigaan nung gabing yun. Nakasimangot si Rufa at alam kong may dinaramdam, kaya naman kinausap ko na siya kaagad. Magkakapasana yung mga unan sa pagdadabog mo sa kanila. Pagod lang ako. At sa unan ka nagre-release ng pagod. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Matulog na tayo. Bago natin gawin yan, magsabi ka muna ano bang problema. Kanina ka pa kasi tahimik nung malapit na tayong matapos sa hapunan natin eh. Di lang maayos ang panlasa ko. Alam ko may problema ka kapag hindi mo tinatapos ang pagkain mo. Napansin ko naman yun nung inurong mo yung plato mo, tumayo ka na. Ayoko na magsalita. Hayaan mo na to. Lilipas din naman. Palipasin natin sa pamamagitan ng pag-uusap. Ayoko. Rufa. Okay. Naiinis ako sa kapatid mo. Kay Andy? Bakit? Meron ka na naman bang ibang kapatid na ngayon ko lang ulit malalaman? To talaga hindi na nakamove on sa hindi ko pagkwento tungkol sa kapatid ko eh. Si Andy ang sinasabi ko. Oo nga. Nabigla lang ako na hindi mo siya gusto eh. Mukha pa namang naaaliw siya sa'yo. Mukhang naaaliw?
Naaaliw na ba siya noon habang binabasag lahat ng sinasabi ko? Seryoso ako nagsasabi tungkol sa mga plano natin dito. Tapos biglang magpapakanega? Ganun lang talaga yun. Wala naman siyang masamang intensyon dun. Nakikipag-usap lang. Nakikipag-usap o nagmamagaling? Akala mo kung sino eh. Hindi naman siya negosyante para magmarunong. Mas marunong pa siya sa akin eh. Kailangan pa rin natin siya dahil mas marami na siyang alam dito kaysa sa akin. Kung bakit naman kasi dito mo pa naisip na magnegosyo? Marami namang lugar sa Pilipinas sa may sakahan ng palay o kaya ng mga buko. Kasi dito ako komportable. Laking Aurora ako eh. Paano bang laking Aurora ka? Mahigit kalahati ng buhay mo nasa Metro Manila ka na. Hindi naman ganun kaliteral ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, may parte ako na naging buhay ko rito. Marami pa rin akong alam tungkol dito. Hindi nga lang kasing hasa nung kay Andy, pero mayroon pa rin. Ewan ko sa'yo. Basta ayoko dyan sa kapatid mo. Prangkahan lang ha. Mawawala rin yung galit mo sa kanya kapag nakasama mo pa siya na mas matagal. Sa una lang mapipikon ka sa kanya pero alam mo, pag nakilala mo siya, baka mas magustuhan mo pa ang ugali niya kaysa sa akin eh. Sa pinakita niyang kahambugan kanina, malabong mangyari ang sinasabi mo. Ikaw naman, nagja-judge ka kagad, ngayon pa lang naman kayo nagkaharap Ginudge din naman ako, di ba? Di ka naman siguro bulag para hindi makita yung nangyari kanina? Alam ko. Nakaramdam na ako na may mali nun pero hindi ko naman masyadong sineryoso kasi nga nangangapa pa kayong pareho sa isa't isa. Pero maniwala ka talaga mabait yun. Mabait? Marami pa tayong araw na magsasama rito. Maniwala ka, mapapabilib ka sa kapatid kong yan. Hindi. Liga na, umiga na lang tayo. Magkukwento ako sa'yo ng naging buhay namin dito para makatulog ka. Kung kasama sa kwento mo ang kapatid mo, baka next year pa ako makatulog dahil sa sobrang inis. Ikukwento ko sa'yo yung totoong buhay namin. Sigurado ko after nito maiintindihan mo na siya. Wish mo lang. Higa na. Nakinig naman si Rufa habang nagkukwento na ako tungkol sa pamilya ko, Mama Mia. Ito ang unang beses na naglahad ako ng maraming detalye sa kanya at napansin ko na natuwa siya. Nawala ang inis niya kahit papaano dahil napalitan iyon ng mga bagong kaalaman niya tungkol sa nakaraan ko. Nasiyahan naman akong nakapagkwento na ako sa kanya. Naramdaman ko pa rin na kahit anong benta ko sa mga alaala ko sa kapatid kong si Andy, ay hindi pa rin niya ito magawang magustuhan. Naisip ko na lang siguro na masyado pang maaga para pilitin ko siya na gustuhin ang kapatid ko. Gumawa ako ng paraan noon para maging close silang dalawa, Mama Mia. Ako lagi ang nakaalalay sa usapan naming tatlo para hindi sila magkapikunang dalawa. Plinano kong madalas silang iwan na silang dalawa lang sa bahay para makapag-usap at magkakilanlan. Sinabi ko sa kanila na may aasikasuhin ako para sa negosyo at hindi naman sila naghinala na sinasadya kong pagsamahin silang dalawa. Nasanay sila na laging ganon at unti-unti ay napapansin ko, Mama Mia, na nagkakaayos na silang dalawa. Hindi man sila naging kasing close tulad ng gusto kong mangyari, pero kahit papaano ay may pagbabago. Si Andy at si Rufa, Mama Mia, ang dalawang taong pinakamahalaga sa akin. Kaya masaya ako kung magkakasundo sila. Mama Mia, naging close na ng tuluyan sina Andy at Rufa. Ako ang pinakanatuwa nung nakita ko ang improvement sa kanilang dalawa. Hindi na nga nila ako kailangan noon para hindi sila magkailangang dalawa. Hindi na rin sila nahihiyang mang-asar sa bawat isa noon. At syempre, hindi na rin napipikon si Rufa. Iyon lang naman talaga ang hiling ko noon.
dahil masyado na akong naapektuhan sa tensyon nila nung nagsisimula pa lang kaming tumira sa bahay. At mula nga nung nagkaayos silang dalawa ay panatag na ako na magiging maganda ang pasok ng negosyo para sa akin. Isa sa mga naging bonding nilang dalawa ni Andy ay ang pagluluto, Mama Mia. Parehas silang marunong at mahilig magluto. Kaya ito ang naging hobby nila kapag umaalis ako noon ng bahay. Ako na lang ang namamalengke para sa kanilang iluluto para hindi naman sila magreklamo na wala akong naiaambag sa kakainin namin. Napangiti na nga lang ako isang araw nang madatnan ko silang nagtatawanan habang nasa kusina. Kakadating ko lang noon mula sa pakikipag-usap sa pagbibilhan ko ng lupa. Napagod man ako habang nasa labas ay naibsan naman lahat nang makita ko silang dalawang nagkakasiyahan. Parang amoy arinola tong sabaw na nagawa mo. Grabe ka. Baka yung buhok mo na sa ilong yung amoy arinola. Dinamay mo pa tong sabaw ko. Hindi nga. Check mo kasi. Di naman ah. Di ka lang sanay sa ganyang klaseng sabaw. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong sabaw. Talaga ngayon ka lang makakakita ng ganyang sabaw kasi imbento ko lang yan. Kaya naman pala ganito. Praktisin mo to ha. Ang pangit talaga ng amoy eh. Pag natikman mo yan, baka bigla kang kumuha ng arinola. Dahil nakakaihi ang sarap niyan. Ew, kadiri! Kadiri ang pag-ihi? Hindi ka tao? Oh, nasa sala pa lang ako, naririnig ko na yung arinola na yan ah. Ay, mahal. Ito kasing si Andy, ang baho ng sabaw na niluto. Oo, mabaho talaga. Totoo yung amoy arinola. Tignan mo. Huwag ka nga, Joe. Samantala nung una ko tong ginawa nung bata tayo halos kainin mo na rin pati yung kasirola. Talaga ba? Oy, tumigil ka dyan ah. Alam mo, Rufa, yang si Ate Jo. Kuya Joe. Ate ka pa nun. Hindi ka pa naglaladlad. May sakit kasi ang nanay at hindi makapagluto. Si tatay naman nasa Nueva Ecija, nakigapas. Ako tong may alam sa kusina kaya ako yung inatasa magluto. Parang naalala ko yan ah. Gutom na kami nun kaya dampot na lang ako ng dampot ng mga pwede kong isahog para makagawa ng sabaw lalo na para kay nanay. Bigla ko naalala yung amoy nung buong kusina nung nagluluto ka. Ang sangsang! Munti ka na nga mapatayo nung si nanay para pigilan ako sa ginagawa ko Akala niya gumagawa ka ng gayuma. Nakakatuwa naman pala kayo. Naiiyak na nga tong si Kuya Joe nung in-offer ko yung sabaw. Ayaw kainin. Sabi ko, isabaw niya sa kanin at talagang masarap naman. Kung hindi lang kumakalaman sikmura ako, hindi ko talaga kakainin yung kanin at sabaw na hinanda niya Pero kinain mo at aminin mo. Oo, sobrang sarap Kahit si nanay nagustuhan at saka nagpaulit magluto nun. Alam mo, Rufa, nakihingi pa to ng pandesal do sa ninang yung may-ari ng bakery do sa kabilang kanto para lang masulit yung sabaw. Pero totoo nga, Rufa, mabaho lang yan pero masarap. Parang durian lang. Mawawala na lang yung baho kapag mas nangingibabaw na yung lasa. Natakam tuloy ako sa arinola de sabaw mo. O ayan, may pangalan na pala tong sabaw ko. Hoy, huwag mong sabihin na ngayon mo lang pinangalanan yung sabaw na yan ha. Langya ka naman, Andy. Ang tagal-tagal na nung ginawa mo yung sabaw na yan. Hanggang ngayon wala pa rin palang tawag dyan. Wala kasi ako maisip na pangalan Nung una naisip ko sabaw ni Andy. Pero mas mabaho pa yung pangalan kaysa sa amoy Mabuti na lang at dumating ka, Rufa. Ngayon may pangalan na siya. Arinola de sabaw o kaya sabaw de arinola. Dalian nyo na ang magluto dyan at ako'y natatakam na sa sabaw ng arinola. Ano? May sabaw pa yung arinola sa CR. Baka pwede mo na yung pagtsagaan. Natutuwa akong pinapanood ang dalawang ito noon na maayos
para bang ang gaan ng lahat. Yun din ang unang beses na nakita kong hindi masyadong stress itong si Rufa. Hindi ko naman siya masisisi noon, Mama Mia, dahil wala talaga siyang time na mag-relax dahil puro negosyo ang iniisip niya. Kaya naman nagustuhan kong dalhin siya sa probinsya para ma-relax. Sinabi ko sa kanya na hayaan na niyang ako ang umayos ng negosyo na gusto ko. Kung meron man akong kailangang tulong sa kanya noon, tsaka ko na lang sinasabi kapag nakapagpahinga na kaming pareho sa gabi. Mama Mia, naging masyado na ang closeness ni Rufa at Andy na umabot na rin sa puntong hindi na ako natutuwa. Minsan napaaga ang balik ko ng bahay mula sa pakikipag-close sa mga taong i-involve ko sa negosyo ko. Inaasahan ko na noon na dahil pasado 8:00 na ng gabi ay nasa bahay na ang dalawa. Pero nagulat na lang ako nang wala silang dalawa sa loob ng bahay. Naisip ko tuloy baka naman kasi masyado nilang sineryoso ang sinabi kong baka hating gabi na ang balik ko dahil malayo pa ang pupuntahan ko noon. Tinawagan ko sila pero pareho silang hindi sumasagot sa tawag ko. Bayan, nakailang tawag na ako. Bakit hindi pa kayo sumasagot? Saan kaya nagpunta ang dalawang yun? Oh, mahal! Oh, saan galing? Bakit parang lasing ka yata? Diyan lang sa kung saan. Oy, ano bang... Rufa, bakit mo naman ako iniwan doon? Parating na kasi yung aso hindi ka pa tapos. Kaya nauna na ako. Di pa ako tapos umihi. Nangiiwan ka sa ere. Hindi ka pwede maging sundalo. Next time kasi. Parang di niyo ako nakikita. Nakita naman kita. Naiinis lang ako rito kay Rufa. Ako na naman. Ikaw nga. Saan kayo galing? Amuyin mo hininga ko. Oh. Nahulaan mo na. Ako rin. Amuin mo. Uy, ano ba kayo? Oh, galit ka. Hindi kasi kayo matinong kausap eh. Kanina pa ako dito sa bahay Kanina pa ako tumatawag sa inyo pero wala man lang ni isa sa inyong sumasagot. Oo nga no. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Sinama ko lang to si Rufa sa beer house. Dapat hindi. Kaso sabi niya, natatakot daw sa mag-isa rito sa bahay. Kaya sumama na lang siya. Kasi sabi mo, mamayang hating gabi ka pa uuwi. Paano kung naiwan ako rito sa bahay mag-isa? Diniligawan ako ng kapre dyan sa akasya ninyo. Di ka type nun. Di mahilig sa mapuputla yun. Ang sama mo. Nag-beer house kayo? Rufa, di ka naman umiinom Ano nangyari? Kasi beer house yun Alangan namang uminom lang ako ng service water, di ba? Ikaw naman, Joe. Seryoso ako! Ayaw mo ng alak! Ni Wai nga hindi mo magawang inumin kasi sabi mo mapait tapos ngayon... Gin nga yung ininom namin Wala akong pakialam kung ano yung ininom ninyo. Ang sa akin lang, nag-aalala ako sa'yo, Rufa. Okay naman ako Hindi ka okay! Hindi ka ganyan Hindi ka lumalabas kung hindi naman kailangan at mas lalong hindi ka iinom sa beer house. Try lang naman, kasama ko namang tong si Andy. Hindi naman ako napano Oo nga. Pagbigyan mo na lang ate/Kuya Joe. Minsan lang may enjoy ni Rufa yung ganito. Pagbalik nyo sa inyo, wala nang ganito. Puro na naman trabaho. Di ba Rufa? Oo nga, correct. Ito na yung huling beses na pupunta ka sa beer house lalo't hindi mo ako kasama. Paano kung ako yung kasama? Maupo nga kayong pareho sa sala, ipagtitimpla ko kayo ng kape. Hindi ako natutuwa kausap sa ganitong kalagayan ninyo. Dali na! Mupo na kayo! Opo, tatay. Galit na si tatay. Ikaw kasi
Ngumita ako sa mga tawanan nila habang pinagtitimpla ko sila ng kape, Mama Mia. Ilang beses ko silang sinaway dahil naririnig na sila noon ng kapitbahay. Ayoko namang may isipin kung ano ang ibang tao kaya naman ilang beses ko silang sinigawan pero tuloy pa rin sila. Hanggang sa nanawa na lang ako sa kakasaway at nang inabot ko ang mga kape nila ay hindi rin nila iyon nagalaw masyado dahil nagkakatuwaan sila sa mga kwentuhang walang kabuluhan. Napailing na lang ako at saka hinila na si Rufa papunta sa kwarto para makatulog. Kinabukasan, panay ang sorry nilang dalawa sa akin. Tango lang ang sinagot ko. Naiinis pa rin kasi ako noon sa kanila pero tinago ko na lang para hindi na lumala. Hindi ako nasiyahan na makita silang dalawa na ganun ka-close, Mama Mia. Hindi maganda ang naging epekto ng sobrang pagiging close nila. Hiniling ko lang naman noon na mag-bonding sila pero hindi ko naman sinabi na isasagad nila na ikapapahamak na ni Rufa. Mama Mia, hindi naman talaga ako strikto kay Rufa. Ang hindi ko lang nagustuhan noon ay ang umalis ito ng walang paalam at nagtungo sa isang lugar na alam kong hindi niya pinupuntahan. Nadismaya ako kay Andy dahil mali ang pag-alalay nito sa karelasyon ko. Naisip ko tuloy na parang mali na pinaglapit ko ang dalawa. Para tuloy ako ang naging dahilan para maimpluwensyahan ng mali itong si Rufa ng kapatid ko. Mama Mia, may nakaschedule kami ni Rufa na biyahe papunta roon sa pagbibilhan namin ng mga lupa. May kalayuan yon sa mismong bahay namin at plano naming magstay doon ng ilang araw para ma-inspect yung mga lupa at mga tao. Yun nga lang, nung mismong araw na aalis kami ay biglang sumama ang pakiramdam ni Rufa. Sinabi ko sa kanya na i-postpone na lang muna namin pero sumagot siya at sinabing kahit ako na lang raw ang magpunta. Sinabi niya na makakatulong yon para maging independent ako sa pagpapatakbo ng negosyo. Naisip kong tama rin naman siya at ako na lang mismo ang bumiyahe. Nagbili na lang ako kay Andy na tulungan si Rufa habang wala ako. Halos 3 araw lang naman ako noon at natapos ko nang i-check lahat ng kailangan kong malaman. Napaaga na naman ang uwi ko sa bahay at di ko yun nasabi kina Rufa at Andy. Naisip ko nga baka nagpunta na naman ang dalawang yun sa beer house dahil pabigla-bigla na naman ang pag-uwi ko. Bago dumilim ay nakarating na ako sa bahay at agad kong tinungo ang kwarto ko. Gusto ko na rin kasing magpahinga noon at kung sakali mang wala sina Rufa at Andy sa bahay, ay mas mabuti para makuha ko yung pahingang kailangan ko. Yun nga lang, Mama Mia, isang napakalaking sorpresa ang nadatnan ko pagbukas ko ng kwarto. Mama Mia, nakita kong natutulog si Rufa, kayakap si Andy. At hubad silang dalawa. Mga hayop kayo! Kuya! Mahal! Mahal? Ngayon tatawagin mo ako na mahal? Anong ginagawa ninyo, ha? Anong ginagawa nyo? Kuya Joe, magpapaliwanag ako! Umidlip lang ba kayo? Nagpahinga? Sinamahan mo matulog tong si Rufa kasi nilalagnat siya? Joe, huminahon ka! Paano ako hihinahon? Ang bababoy ninyo! Hindi namin alam na uuwi ka agad. Tama si Andy! Dapat
pala nagsabi ako sa inyo na uuwi na ako para hindi na kayo nakaisa pa, no? Uy, sorry talaga ha. Next time, magsasabi na ako. Nakakahiya naman sa inyo eh. Naistorbo ko pa kayo. Kuya, hindi naman sa ganun. Kapatid kita, Andy. Paano mo to nagawa? May kasalanan din ako rito, Joe. Talaga! Talaga! Kinakasama na kita pero nakikisiping ka pa sa iba. Kaya nga sorry eh. Sorry kung sa ganito mo kami naabutan. Sorry lang? Sorry? Parang ang ginawa nyo lang tinapakan yung pa ako, ganun? Hindi namin sinasadyang maging ganito ang lahat. Hindi sinasadya? Isa ka pa eh. Nabundol mo lang ba ako habang naglalakad ka para sabihin yan, ha? At ikaw ba may ganang umiyak dyan? Ikaw na nga itong nasarapan dyan, ha? Joe, ayoko na. Ayoko na talaga. Paano nga ayaw mo? Ayoko na sa'yo. Matagal na. Gusto ko nang kumawala dati pa pero wala akong mahanap na irarason. Mahal na namin ang isa't isa, kuya. Wala pa tayong 2 buwan dito sa Aurora tapos biglang mahal yun ang isa't isa? Biglaan lang ang lahat. At may kasalanan ka rin naman dito, Kuya Joe. Ako? Ako may kasalanan? Anong ginawa ko sa inyong kasalanan para gawin nyo sa akin to, ha? Kung hindi mo kami pilit na pinaglapit na dalawa, hindi kami madedevelop sa isa't isa. Hinayaan mo na lang sana kami magkagalit para hindi na kami umabot sa ganito. Ako pa talaga yung may kasalanan, ha? Yung kagustuhan ko na maging maayos tayo dahil pamilya tayo, nakasama pa pala sa akin. Kasi inabuso niyo yung paglalapit ko sa inyo. Inabuso ninyo yung tiwala ko. Dapat kasi iniisip mong pwedeng mangyari to eh. Lagi mo kaming iniiwang dalawa rito. Anong gusto mo mangyari? Babae ako, lalaki siya. Tanga ka ba? Ang gusto kong mangyari, maging pamilya tayong 3. Tayong 3 lang ang meron ng isa't isa. Pero anong ginawa nyo? Maniwala ka. Hindi talaga namin to gusto mangyari. Bigla na lang namin naramdaman. Bigla ko na lang naramdaman na gusto ko siyang mahalin at makita araw-araw. At gusto ko siyang maging ama ng mga magiging anak ko. Anak? Ikaw nga to nagsabi sa akin dati na kaya puro lesbiana ang nakakarelasyon mo kasi nga ayaw mo magbuntis ka. Takot kang gumastos ng malaki para sa mga bata. Nagbago ang lahat mula nung nakilala ko ng mas maayos si Andy. Doon ko nalaman na kailangan kong maging ina. Pwede namang tuparin yan sa piling ko ah. Paano, Joe? Paano mo ako mabubuntis? Damit mo lang ang panlalaki. Pero ang nakadikit sa'yo, pang babae pa rin. Magkampon! Magkampon tayo! Hindi mo ba nakita ang solusyon yun? Kesa naman bumuka ka sa iba at sa kapatid ko pa ha? Huwag mo siya sigawan. Gago ka! Wala kang karapatang makialam sa aming dalawa. Tanggapin mo na lang kung anong nawala sa'yo. Hindi! Hindi ko matatanggap kung ano ang kinuha mo! Mama Mia, nagkasakitan kaming 3 nung araw na yun. Nang mapagod kami ay tumayo na ako at nag-empake. Wala ni isa sa kanilang 2 ang pumigil sa akin. Nilayasan ko sila at naabutan ko ang mga kapitbahay ko na nagbubulungan habang nakatingin sa akin. Dire-diretso akong umalis hanggang sa nakasakay na ako ng tricycle at nagpahatid na sa terminal. Nagbalik ako ng Metro Manila para kunin ang mga gamit ko. Tinalikuran ko na ang buhay ko na kasama si Rufa. Nagpakalayo-layo ako para makalimot, pero kahit na inabot na ng ilang taon, yung sakit ng panloloko nila ay hindi pa rin nawala. Nakalimutan ko na ang pagmamahal ko para kay Rufa. Pero hindi ko kailanman makakalimutan o gustong kalimutan ang ginawa nila sa akin ng kapatid kong si Andy. Mama Mia, siguro may paraan no ng Diyos para tuluyan ko ng ibaon sa limot ang lahat. Dahil isang araw, makalipas ang halos 6 na taon, ay nakatanggap ako ng mensahe kay Rufa
at sinabi niya na patay na raw ang kapatid ko. Sa totoo lang, wala akong ibang naramdaman noon. Hindi ako nang hinayang na nawalan kami ng chance na magkaayos dahil sa totoo lang, ayoko naman talaga. Hindi ko pa sila napapatawad. Pinapunta ako noon ni Rufa dahil ako na lang ang pinakamalapit na kamag-anak na meron si Andy. May mga kailangan raw na asikasuhin at tanging ako lang raw ang pwedeng gumawa. Ayoko man ay napilitan na lang din akong gawin yon. Naisip ko rin na bawiin na rin ang bahay ng mga magulang namin. Mabuti at nakarating ka. Aalis din ako kagad. Pwede ka bang makausap? Ang pwede lang nating pag-usapan ay yung tungkol sa lamay. Ilang taon na rin naman, Joe. Sana naman makapagpatawad ka na. Lalo na ngayon na wala na ang kapatid mo. Kung ayoko magpatawad, irespeto mo yun. Hindi ka nasaktan dito. Nasaktan din kami ni Andy. Nasaktan o nasarapan? Pwede ba? Matatanda na tayo, Joe. Baka naman pwedeng pag-usapan to nang walang halong pangiinsulto. Kung ano man yung nangyari noon, tapos na yun. Para sa inyo siguro tapos na yun. Pero para sa akin, nagpapatuloy pa yun. Nagkahiwalay din kami kaagad ni Andy. Uy, bagong balita yun ah. Nakipaghiwalay din siya sa akin. Wala pang isang buwan mula nung umalis ka. Bakit? Hindi na ba siya nasasarapan sa ino-offer mo? Dahil nakonsensya siya. Kung meron siyang konsensya, sana nung una pa lang, bago kanya ikinama. Hindi mo alam kung gaanong nalungkot at nasira ang kapatid mo mula nung tinalikuran mo na siya. At ako, hindi ba ako nasira? Hindi ba ako nalungkot? Pare-pareho tayong nasira at nalungkot, Joe. Pero kumpara sa pinagdaanan ko sa inyo, alikabok lang kayo. Tinanggap ko kaagad yung pakikipaghiwalay niya. Sa totoo lang, nagpasalamat din ako sa kanya na pinakawalan niya ako agad. Kasi dun ko na-realize na hindi ko naman pala siya mahal. Na kailangan ko lang siya para magkaroon ako ng lakas ng loob para iwan ka. Ipapamukha mo na naman yata sa akin na ako yung masama rito no? Mabuti pa, tulungan mo na lang yung nagtatakal ng mga kornik doon sa kusina para may pakinabang ka. Matagal na kitang hindi mahal. Pero hindi ko magawang iwan ka kasi natatakot ako. Kasi sa loob ng 10 taon, ikaw lang ang kasama ko. Wala akong ibang pamilya kundi ikaw. Alam mo yan. Ginamit mo lang ako? Ganon? Oo. Siguro. Hindi ko alam. Basta ang alam ko noon, duwag akong umalis kasi hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Kung paano ako kapag nawala ka na sa parte ng routine ko. Kasi nasanay ako na nandyan ka. Pero may parte sa akin na alam kong hindi na talaga kita kailangan. Sige lang, dagdagan mo pa yung sakit. Nung nakilala ko ng mas mabuti si Andy, akala ko siya na yung magtatakas sa akin mula sa'yo. Akala ko siya na yung magiging pamilya ko. Pero hindi, ayaw niya. At nung sinabi niyang ayaw niya, naramdaman ko sa sarili ko na ayoko rin. Kung hindi niya ako iniwan, hindi ko makikita na mas kailangan kong maging mag-isa kaysa laging naghahanap ng makakasama. Sana naging totoo ka na lang nun Hindi yung hinila mo pa kaming magkapatid para lang magkasira kami pareho. At pagsisisihan ko yon habang buhay. Alam kong nagkamali ako at kung hindi mo ako kayang patawarin, maiintindihan ko. Pero sana kahit man lang yung kapatid mo, maluwagan mo yung loob mo para ibigay sa kanya yung matagal niya nang hinihintay. Patawarin mo siya bago siya ilabas sa bahay ninyo. Umalis ka na nga muna sa harapan ko. Joe, please. Hayaan mo muna ako, Rufa. Ito ang kailangan ko ngayon. Balato mo na lang sa akin to. Nang makaalis si Rufa ay nagtungo ako sa harapan ng kabaong ni Andy.
Ang tagal kong nakatingin sa kanya. Pero Mama Mia, wala akong ibang maramdaman. Gustuhin ko mang gawin ang pagpapatawad na hiling ni Rufa para sa kanya, ay hindi ko yon nagawa. Wala naman na yung galit na nararamdaman ko noon, pero wala pa rin akong makapa sa puso ko na pagpapatawad sa kanya kahit na yumao na siya. Tanging nasambit ko na lang sa aking isipan na sana mapatawad ako ni Andy kung hindi ko pa kayang ibigay yung pagpapatawad na gusto niya. Nasambit ko rin na gusto ko kapag handa na ako, ibibigay ko yun sa kanya ng buong buo. Sa ngayon, Mama Mia, ay nasa proseso pa rin ako ng pag-move on. Alam kong matagal na nung nangyari ang lahat at dapat ay kalimutan ko na lang yun. Pero hindi ko talaga magawa dahil masyadong nasira ang buhay ko at ang loob ko sa nangyari. Sana maintindihan ako ng Diyos. Sana maintindihan niya na hindi ko pa talaga kayang magpatawad. Wala na akong naging balita pa kay Rufa matapos mailibing ni Andy. Kinuha ko na rin ang bahay namin sa Aurora at nagsimulang magnegosyo kahit papaano. Hindi man yung napagplanuhan namin noon ni Rufa na negosyo, pero mas kampante at mas masaya ako sa binubuo ko ngayong buhay dahil masasabi kong akin to at pinaghirapan ko ang bawat salapi na pinundar ko rito. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong aking liham. Alam kong may magsasabi na dapat magpatawad na ako. Pero ewan ko ba? Hindi ko pa talaga kaya. Joe.